Alright, another day, another reaction video tayo mga kapatid. Bigyan natin to ng reaction video itong mga maiinit na balita ngayon. Ito, Mayor Alice Guo posibleng ipaaresto kung di pa rin dadalo sa Senate hearing mga tol. Dahil ito na, nagsisimula na magdahilan. Kesyo may banta sa kanyang kaligtasan, kesyo may nararamdaman ng karamdaman mga tol, which is alam na nating gawain na ng mga trapo. Bagong-bago pa lang sa politika, trapo na mga tol. At bukod dito sa reaction video natin dito, pag-usapan na rin natin to dahil si PBBM ay tinawag daw na pugante si Apollo Kibuloy mga tol, na son of God pero natatakot ngayon mga tol na mahanap ng ating gobyerno. Well anyway, kung bago ka pa lamang dito sa ating reaction video channel mga tol at trip mo yung mga ganitong klaseng topic at pinag-uusapan natin, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayo reaction video tulad nito. Alright, etong balitang to, panoorin muna natin mula sa GMA News mga tol. So wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Posibleng ipaaresto si Bamban Mayor Alice Guo kung hindi pa rin siya sisipot sa Senate hearing bukas. Pero ngayon pa lamang, humingi na ng paumanhin si Guo dahil sa umano'y banta sa kanyang buhay at lumalalang kalusugan. Nakatutok si Mav Gonzalez. Dapat di na Guo tawag dito no? Waping na kasi yun naman talaga ang pangalan niya Gusto man niya o hindi, kailangan humarap ni suspended Bamban Mayor Alice Guo sa pagdinig ng Senado bukas, ayon kay Senate President Cheese Escudero. Sinabpina na kasi siya ng Senate Committee on Women and Children, pati mga kaanak niya, matapos hindi dumalo sa huling pagdinig ukol sa Pogo raid sa Bamban Tarlac. Sabi ni Escudero, obligado ang testigo na sumunod kapag may sabpina na, galing man sa Kongreso o sa Korte. Kung hindi sila dadalo, nasa kamay ni Senator Risa kung siya ay magre-request na mag-issue ng warrant of arrest para sila'y pwersahang padaluhin sa pagdinig ng Senado. At pipirmahan ko ang warrant of arrest na yun. Pero ngayon pa lang, nagpadala na ng excuse letter si Guo para sa di pagdalo sa Senate hearing bukas. Kabilang sa binanggit niya, banta umano sa kanyang buhay. At pero mo yun mga tol, nagkaroon na bigla ng ganong dahilan, no? Senate hearing bukas. Kabilang sa binanggit niya, banta umano sa kanyang buhay at lumala umanong physical at mental health. Dagdag niya, nagpatingin na siya sa mga doktor pero tumanggi umano silang mag-issue ng medical certificate sa kanya sa takot na mapahiya rin. Alam niyo mga tol, ito hindi naman sa pero kung ikaw ay totoo yung mga sinasabi mo, totoo at kaya mong panindigan yan mga tol, kahit anong ibato sa'yo mga tol, kayang-kaya mong sagutin lahat yan at walang ebidensya ang pwedeng makapagsabing mali ka kung talagang tama ka, di ba? Pero eto na nangyayari mga tol Eto na nangyayari, nagdadahilan na Humingi siya ng dispensa at wala raw siyang intensyong bastusin ng komite. Tiniyak ng kanyang abogado na nasa Pilipinas si Guo. Giit naman ni Escudero, hindi problema kung ayaw mag-issue ng pribadong doktor ni Guo dahil pwede siyang padalahan ng Senado ng doktor para tingnan ang kalusugan niya. Hindi rin sang-ayon si Escudero na idahilan ng kampo ni Guo ang paghahain ng certiorari kung saan hindi siya dadalo sa pagdinig dahil maaaring gamitin laban sa kanya ang mga sasabihin niya roon. Karapatan nila mag-file ng petition for certiorari pero sa mga naunang desisyonan ng Korte Suprema, sabi ng Korte Suprema ay ito. Totoo nga na may right against self-incrimination ng sino mang testigo na mag-a-appear sa Senado man o sa Kongreso, pero yung karapatang yan ay dapat i-invoke kapag may tinatanong na maaaring makapagpa-incriminate sa kanya at hindi pwedeng gamiting dahilan para hindi mag-attend ng hearing. Dagdag ni Senate Committee on Women and Children Chairperson Senador Risa Ontiveros, obligasyon ni Guo at kanyang mga abogado na respetuhin ang batas ng Pilipinas. Alam ng mga abogado yan. Diba? Mga abogado sila Gas-gas na palusot na raw ang petition for certiorari ng mga umiiwas sa investigasyon. Kung gusto raw ni Guo malinis ang pangalan niya, magpakita siya sa pagdinig, sumagot ng maayos at tigilan ang pagsisinungaling. Yun nga diba? Kung talagang sinasabi nila mga tol, malinis at talagang totoo ang kanilang mga sinasabi, edi sagutin nila. Diba? Kasi kung masasagot naman nila talagang mapapanindigan nila yun na talagang totoo, walang magagawa yung mga ibinibintang sa kanila kung talagang totoo yung mga sinasabi nila Kaso mga tol, mas matibay ang ebidensya Diba? Mukha niya rin yun yung kay Waping. Pag tinignan mo yung mukha at saka yung mukha niya, yung latest at saka old pictures, magkamukha.
Tas pareho pa ng fingerprint. O isa pa yun sa mga gustong itanong na kailangan masagot ng personal, di ba? Ba't pareho yung fingerprint? O, di ba? Ang daming no. Tapos itong pogo na to sa Bamban, mga tol, yung bill niyan sa kuryente nakapangalan sa kanya. My goodness. Kasama sa iimbestigahan bukas ang ni-raid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, maski doon, lumalabas na konektado si Go. Meron tayong nakikita mga dokumento connecting for suspended Mayor Alice Go dun sa operation ng Porac Illegal Pogo Hub. Sa mga incorporations, minsan siya ang nakapangalan, minsan yung kapatid niya. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez. So ito mga kapatid, reaction lang naman natin to, no. Ibigay pa rin natin to sa Senado, sa batas kasi sila pa rin na mag-iimbestiga diyan. Pero tayo bilang mga Pilipino, mga tol, hindi naman sanang huhusga, no. Pero yung dun kasi sa mga iprenesentang ebidensya ng NBI, ng ng batas, mga tol, ng Senado, diba? Makikita mo talaga whopping, tas iisa mukha, tapos pareho ng fingerprint. Ano pa bang sasabihin mo doon, mga tol? Inimbento ng NBI yung ebidensya na yon, inimbento ng Senado para idiin siya. Diba? Pwede niyang tapatan ng mga legal documents yung kung meron siya, diba? At papatunayang mali kayo, ito totoo, ito yung legal documents. Diba? Kaso ang makakasagot niyan, mga tol, siya mismo kung haharap siya. At kung talagang malinis siya, mga tol, wala siyang dapat ikatakot doon sa mga bagay na ganyan, diba? So ito naman tayo. Ito pa, isa pa. Isa pa rin sa mga nagtatago ngayon, mga tol. PBBM tinawag na pugante. Pugante agad no? Si Apollo Kibuloy. Kaya takas ito mula naman to sa News 5 Everywhere, mga kapatid. Mismong si President Bongbong Marcos na ang humamon kay Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Pastor Apollo Kibuloy na magpakita na dagdag pa ng Pangulo, walaan niyang masama kung may gustong maglabas ng pabuya para sa ika-aaresto ng pastor. 10 million pesos nung inilabas. Napanood ko yun kay DILG Secretary Benhar Abalos. 10 million yun. Grabe. So panoorin natin to. Sa ibang balita, mismong si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ang humamon kay Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy na magpakita na. Dagdag pa ng Pangulo, walang masama kung may gustong maglabas ng pabuya para sa ika-aaresto ng pastor. Para po sa detalye, nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Ria, ano ba ang naging pahayag ng Pangulo tungkol kay Kibuloy? Ruth, pumalag si Pangulong Bongbong Marcos sa pagkwestiyon ng kampo ni Apollo Kibuloy sa pagtanggap ng gobyerno ng tulong mula sa mga pribadong individual para mabuo ang 10 milyong pisong pabuya sa sino mang makapagtuturo sa kinaroroonan ng pastor. Anong problema nila to kung maglalagay ng pabuya? Wanted nga Ayaw magpakita, di ba? Ayaw lumabas, ayaw sumuko. Pwede, yun na yung paraan para may magturo sa kanya kung nasan siya, di ba? 10 million pesos. Ayaw niya kasi lumabas Giit kamakailan ni Attorney Ferdinand Topacio, legal counsel ni Kibuloy, sa pondo dapat ng gobyerno kinukuha ang bounty. Dapat din daw isiwalat ng DILG kung sino ang nagbigay ng pabuya. Importante raw kasing malaman kung ano ang agenda nito sa paglabas ng reward money laban sa pastor. Pero sa panayam ng media kanina, sinabi ng Pangulo na wala siyang nakikitang problema sa pagtulong ng mga pribadong individual na mahanap ang isang pugante. Maglabas muna sila ng batas na magsasabing mali na may individual na gustong maglabas ng bounty at dapat sa gobyerno lang dapat manggagaling yun. Maglabas muna sila ng batas na nagsasabing bawal yung ginawang yun, diba? Bago nila kontrahin yun. Ganun lang kasimple yun, mga tol Diba? Huwag na nilang palalain pa. Kung bawal yan, sabihin ninyo, di nagkamali si Abalos, nagkamali ang DILG, nagkamali ang gobyerno. O bawal pala yan, nasa konstitusyon natin. Bawal tumanggap ng kahit na anong bigay mula sa mga private individuals about sa mga bounty o mga pabuyang ganyan, di ba? Labas muna sila. Di ba? Bago yung kontrahin ni Atty. Topacio, total abogado naman siya, alam niya batas, maglabas siya ng nagsasabing bawal yan sa batas natin, di ba? Hamon pa ng Pangulo kay Kibuloy, magpakita ka na lang. Pakinggan natin ang pahayag ng Pangulo. Bakit hindi? Bakit hindi?
They want to help us bring a fugitive to justice. You know, he is a fugitive. He is hiding from the law. Now, if there are private citizens who want to assist the government in that effort to bring him to justice. Diba? Ganun lang kasimple. Si President na mismo nagsabi. Bakit hindi? O di ba? Kung yun ay kinokontra ng mga taga-suporta, wala namang masama, di ba? Wala namang masama mga tol kung kokontra sila. Pero tayo bilang mga ordinaryong Pilipino, simple lang naman di kung mali pala, di maglabas kayo ng batas, linawin ninyo, mali yan. Di ba? Mali yan, na tatanggap kayo ng tulong mula sa individual para sa mga bounty, mga pabuyang ganyan. Di ba? Lumalabag kayo sa konstitusyon. At kung may maipapakita silang ganun mga tol, di pwedeng hindi ituloy yung 10 million na yon at sa gobyerno mismo manggagaling. Kung sa gobyerno mismo manggagaling o sa individual, pareho lang may pabuya doon. Anong problema nila, di ba? Ruth, sinabi yan ng Pangulo matapos pangunahan na ang impounding process ceremony sa Upper Wawa Dam sa Rodriguez, Rizal nitong umaga. Sabi pa ng Pangulo kay Quiboloy ay sumunod na lamang sa batas imbes na questionin ng gobyerno sa pagpapatupad lamang ng batas. Ruth? Ria, malapit na rin itong State of the Nation address ng Pangulo sa July 22 na yan. Meron ba siyang nabanggit tungkol sa mga paghahanda niya para dyan? Ruth, sabi ng Pangulo, ganun pa rin naman ang kanyang magiging paghahanda para sa SONA katulad ng mga nagdaang taon. For sure daw ay magbibigay progreso siya pagdating doon sa mga naging pangako niya sa mga naunang SONA. Magbibigay update din daw siya pagdating sa buhay ng mga Pilipino, ekonomiya, kriminalidad at iba pang social problems gaya ng droga at mga hamong kinaharap ng bansa. Ang problema lang nila kung papaano pagkakasyahin ang lahat ng ito sa isang oras na talumpati. Kaya ang Malacanang maglalabas daw ng briefer para madaling maintindihan ng publiko. Ruth? Alright mga kapatid, napakasimple lang naman. Itong dalawang balitang pinanood natin about kay Alice Guo, kay Waping at saka dito kay Quiboloy. Kay Waping mga kapatid, kung talagang siya ay isang Pilipino tulad ng kanyang claim, nanay niya Pilipino, tatay niya Chinese, wala namang problema mga tol kung mapapatunayan niya yun. Kung mapapasinungalingan niya lahat ng ebidensyang iyahain sa kanya. At saka yung about dun sa pagkakapareho ng fingerprint nila, nung Waping at saka nga siya mga tol, kung mapapasinungalingan yun, ibig sabihin kung mapapatunayan niyang yun ay himali, yun ay hindi totoo, lumantad siya, di ba? Kung malinis talaga ang kanyang konsensya, wala namang problema. Malilinis niya pangalan niya kung talagang malinis. About naman dito sa kampo naman ni Quiboloy, kung mali ang gobyerno doon sa pagtanggap ng 10 milyong pabuya, di ilabas nila yung konstitusyon o ilabas nila yung batas na nagsasabing mali nga yun. At kung hindi man tanggapin ng gobyerno yung 10 milyon at yung mismong gobyerno ang maglalabas ng 10 milyon, tanong, magpapakita pa rin ba siya? O magtatago pa rin? Ganun lang naman kasimple yung mga tanong na yan mga tol. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo rito? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.